Umaga sa ating lahat. Magbatian po tayo ng magandang ngiti ng mata sa bawat isa. Ayan. So, it is a privilege po to share the word to us this morning. Ang atin po mga pastors ay kasalukuyan pong nasa Surigao del Sur at sila rin po ay magtuturo sa iba't ibang churches ngayon. So, isama po natin sila sa panalangin din po. So, bago po ang lahat, tayo po ay manalangin muli. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang hari, Lord, sa itaas ng unos, Panginoon. King over the flood. Lord, alam po na marami pong dumadaan ngayon sa iba't ibang klase ng bagyo sa buhay nila, literal man o hindi, Panginoon. Subalit, Panginoon, pinaalala mo sa amin that you are King, you are sovereign, Ikaw ang may kontrol ng lahat, Panginoon. At Lord, sa aming patuloy na pag-aaral ng iyong salita ay patuloy mo po kaming paalalahanan ng katotohanan mo, Panginoon. Lord, ikaw ang magliwanag po, Panginoon. Ikaw po ang makita, Panginoon. Huwag pong magkaroon ni katiting na kagustuhang umagaw sa glory mo, Panginoon. Ikaw lang ang mag-glorify sa aming kalagitnaan ngayon. At gayon din po ang aming mga pastor na magtuturo din po ng iyong salita. Lord, be glorified, Lord God, sa kanilang mga pagtuturo. Panginoon, buksan mo ang puso ng bawat isang makikinig at ang aming mga mata ay ituon lamang sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Wala pong clicker. Ayan. So, nung isang linggo po ay ang ating pong pastor ay nagturo sa ating kalagitnaan. Ang topic po is when Jesus could see what we could not. So, ito po ay base sa pag-aaral sa John chapter 11 verse 1 to 11. So, basically ito po yung kwento kwento ng himala na ginawa ng Panginoon kay Lazaro kung saan binuhay niya ito mula sa mga patay. So, doon pinakita ng Panginoon or pinakita sa pagtuturo na the glory of God is in the mind of Christ. Na wala siyang ibang utmost priority kundi i-glorify ang pangalan ng Diyos sa kalagitnaan ng mga taong nandun. Ginawa niya yon higit sa lahat para makita ng mga tao doon ang kapangyarihan ng Diyos. No, na even yung kamatayan ay kayang i-conquer ng kapangyarihan ng Diyos. Because ultimately, yun ang goal ng ating Panginoong Jesus. At pangalawa, pinakita rin po doon yung love niya sa mga kakapatid na si Mary, Martha, and Lazarus. No? So, talagang binigyan niya ng special na atensyon ang magkakapatid na ito. Talagang nag-build siya ng friendship sa magkakapatid na ito. And even nga nung panahon, mamaya makikita po natin na nung panahon na nakita ni Jesus si Mary at na umiiyak, siya rin po ay umiyak. No? Ganun siya apektado kasi nga may malalim silang pagkakaibigan ng magkakapatid na ito. At nakita din po natin na dinelay ng Panginoon yung pagpunta niya. No? Instead na pumunta na kagad siya dahil may sakit, di ba? Dinelay niya pa, hinayaan niya pang humantong sa kamatayan. And even sinare nga ni Pastor Jeff na pinaabot niya pa ng 4 days. Kasi nga, umaasa sa Jewish tradition, umaasa sila na up to 3 days. Nandun pa yung kaluluwa ng tao pag-gala-gala pa, no, doon sa katawan ng tao at posible pang mabuhay anytime. Pero pinaabot niya ng 4 na araw para siguradong hindi na mabubuhay. Kumbaga talagang pinatayin na niya lahat ng pag-asa bago pa niya pinuntahan si Lazarus. So, magpapatuloy po tayo doon sa kwento na ito, no, ng tungkol kay Lazarus. So, by the way, ito pong kwento ni Lazarus is just a sign. It's just a sign pointing to the ultimate miracle. And that is the resurrection of Jesus Christ. Nung siya ay nabuhay namang muli mula sa kamatayan. No? So, si Lazarus and yung pag-resurrect sa kanya is just a sign pointing to that. No? And sa ating panahon, marami tayong nakikita mga sign. No? Tulad nga po nung pinakita ko sa ating screen. No? So, ano pong tawag dun sa nasa kaliwa? Very good driver siguro yon. No U-turn, di ba? And then ito bihira ko pong makita, pero ibig lang sabihin yan is
stiff road ahead. Kumbaga masikip yung kalsadang dadaanan mo. So wina-warningan ka na dun sa kalsadang masikip na paparating sa'yo. And ito po, madalas nating makita sa mga kanya-kanyang kalsada, no? Sa mga iba't ibang part ng kalsada natin. So ito ay kagabi ko lang din po nalaman nung nakita ko yan. No? Na yung 036 pala, ayan, distance from Luneta, yung kilometer 0. Sino po nakakaalam ng kilometer 0 sa Luneta po, di ba? Nandun yung isang malaking parang estatwa, nakalagay doon, kilometer 0. So pag nakikita kayo ng 36, ibig sabihin nun, yun yung distance mo from Luneta. No? So kahit saan sa Pilipinas, nakatuon sila doon sa Luneta. No? Yun yung basis nila. Tapos yung P, ibig sabihin nun, yun yung next town. Halimbawa, P is Panamitan, barangay yun eh. Kunyari, N, Noveleta yung next town. Tapos yung 6, no? Is the distance to the next town. So, trivia lang naman po yun. No? So, yan yung nakikita natin sa iba't ibang mga sign. Mga sign na nagbibigay sa atin ng idea kung nasa na tayo, kung ano yung next na pupuntahan natin. No? So, signs are very helpful. Kanina nga rin po sa ating church, di ba sa may, ano po ba tawag doon sa gas station sa kanto? Hindi na Phoenix eh, pero nagstay sa akin Phoenix. So, doon sa dating Phoenix gas station, meron po doong sign ng church. Di ba po? Nakalagay doon, Cross of Christ Salvation Gospel Ministry, this way. Di ba? In fact, kanina may nakita pa akong lalaki doon na nag-aabang, na nakaupo doon, na may inihintay yata siya at mag-a-attend yata siya sa church ngayon. So, kung nandito ka man ngayon, hello sa'yo. So, makikita natin yung sign pointing papunta sa church. Pero hindi yun yung church building. Tama ba? Eh, hindi ba parang nakakatawa na nasa doon ka sa sign, tapos doon ka na nag-worship, Father, you are King. Imagine niyo, nandun siya sa sign, kunwari, at doon siya nag-worship, at doon siya nakinig ng sermon, Amen. Di ba? Parang medyo nakakatawa yon, di ba? Kung iisipin mo na, hindi naman yun yung church talaga. Yan ay sign lang. So, basically, yun din po yung pinapakita ko dito na, yung resurrection of Lazarus, bagamat ito is a miracle also, but it is just a sign that points to the ultimate miracle of the resurrection of Jesus Christ. So, I hope na nakuha niyo po yung kahulugan po na yon. So, but we will look at this resurrection of Lazarus, and we will look at this story once again, at titingnan natin yung iba't ibang puntos na pwede nating matutunan mula sa pangyayari na ito. And yung tatlong points ko po is about kay Martha, Mary, and Lazarus. So yung tatlong magkakapatid. So I entitled the short sermon, Believe, Weep, and Rise. No, Believe, Weep, and Rise, based on John chapter 11, verse 17 to 44. So yung unang point po natin is about Martha, the believing Martha. So basahin po natin muna sa verse 17 to verse 22 na makikita niyo po sa inyong screen. But I hope you have your Bibles with you. Diba? Ang ating encouragement sa atin, bring your own Bible. No? So, the first point is on verse 17. Basahin po natin. Now, when Jesus came, He found that Lazarus had already been in the tomb 4 days. Bethany was near Jerusalem, about 2 miles off. And many of the Jews had come to Martha and Mary to console them concerning their brother. So when Martha heard that Jesus was coming, she sent and met him, but Mary remained seated in the house. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now, I know that whatever you ask from God, God will give you. Lahat po ng handang makinig, magsabi ng amen? Amen. So, dito po makikita po natin ang tungkol kay Martha, no? Scholars believe na siya daw ang panganay. Siya yung pinakaate sa tatlong magkakapatid, no? So, makikita natin, she's such a strong woman, no, na dito makikita natin, siya ang unang sumalubong. Si Mary nasa bahay, umiiyak. Pero siya, hinarap niya si Jesus. At hindi rin natin makikitang umiiyak si Martha. So makikita natin yung strength dun sa babae na ito. No? Sino po dito mga ate, mga panganay? Yan, alam po, believe po ako sa mga ate, mga panganay po na, no offense sa mga kuya, hindi ko naman sinabing. Pero yung mga babaeng strong at panganay, saludo po ako dyan. Yung responsible, yung tumatayong magulang pag wala yung magulang. Alam niyo po yun. Yung saludo po ako sa inyo sa kalakasan ng binigay sa inyo ni Lord. No? Bilang mga ate. Kaya mga ate, mga strict yan eh.
No, yung mga ate na yan, palautos, no, yung mga, hindi, joke lang. May hugot. Kasi dalawa po yung ate ko, tapos ako po yung pangatlo. So, alam niyo na, yung binubuli. Hindi naman po. Ano po, mababait po sila. Ayan. So, anyway, so si Martha po is parang ate na tumayong strong sa pamilya. Kasi hindi natin makita may magulang no? Parang wala na, parang they stood on their own. So, kailangan nila maging matatag bilang magkakapatid. No? At sa panahon na to, na namatayan sila ng kapatid, lalong kailangan niyang tumayong, di ba? Tumayong malakas. So, kailangan talaga yun yung mga malalakas sa pamilya, no? Yung matatag, kailangan ho natin yan yung laging may matatag sa pamilya. Yung laging kakapitan mo. Pero deep inside, alam ko po, umiiyak din kayo, di ba? Hindi nyo lang pinapakita. Pero yun po yung makikita natin sa pagkatao ni Martha, no? And then, Martha, she welcomed Jesus with a statement. Sabi niya, Lord, kung nandito ka lang, sana nabuhay pa yung kapatid ko. Parang, bakit hindi ka pumunta agad? Di ba? Si Lazarus yun, bakit tinayaan mo siyang mamatay? So parang may konting paninisi. No? Parang may konting, bakit kasi hindi ka pumunta? Ganon. Pero makikita nyo rin yung faith niya. Kasi sabi niya, kung nandito ka, Lord, gagaling sana siya. Diba? Naniniwala siya si Jesus ang magpapagaling. Naniniwala siya sa kapangyarihan ni Jesus na pagalingin ang kanyang kapatid. No? So, yun yung sinabi niya sa verse 21. Lord, if you had been here, my brother would not have died. Pero sabi niya, but even now, I know that whatever you ask from God, God will give you. So, nandun pa rin yung paniniwala niya na pwede pa rin may magawa si Jesus. And then, to move on with verse 23, sabi ni Jesus, Jesus said to her, your brother will rise again. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection on the last day. So, alam ni Martha na mabubuhay muli si Lazarus. Pero kala niya, ang tinutukoy ni Jesus, yung last day, yung pagdating ng Panginoon, yung finally one, tapos na ang lahat at lahat ng mga namatay ay mabubuhay na muli. Pero hindi niya in-expect na kayang pagalingin ni Jesus ang kapatid niya or kayang buhayin ni Jesus ang kapatid niya noon mismo, ngayon mismo. Yung kaya niyang buhayin mula sa mga patay. Like, hindi yung sumasagi sa isip niya. No, hindi niya ma-realize na ganun yung gagawin ni Jesus sa araw na yun, bubuhayin niya yung patay. No, ganun po yung nangyayari dito. Sabi nga po ni Charles Spurgeon, she looked upon the resurrection and the life as things that were to be in some dim future. Sabi, kala niya, in the last day, pabubuhayin si Lazarus. Pero sabi, no, says Christ, I am the resurrection and the life. Not only do I get these things by prayer from God, I am these things. Wow. So dinedeclare ni Jesus siya mismo. He is the resurrection and the life. Sa verse 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? So, challenge ni Jesus si Martha na magtiwala sa kanya that he can resurrect, no? That he can resurrect his brother. Jesus presented himself as the champion over death. Na kahit yung kamatayan walang magagawa, na kahit yung kamatayan hindi magtatagumpay sa kapangyarihan ng Diyos, ni Jesus. No? Ang tao po, in general, takot mamatay. Sino ho dito hindi takot mamatay? Sabihin nyo, amen. No? May tumutok sa inyong barel. Tingnan natin kung di pa rin kayo takot. Di ba? Lahat po tayo takot sa kamatayan. Tama po ba? Real talk. Takot ho tayong humarap sa kamatayan. Kahit sabihin natin, we die for Christ, pero pag nandyan na ho yung kamatayan, nandyan na ho yung mahuhulog ka na sa bangin at alam mo mamamatay ka, nandyan na yung tinutukan ka ng barel sa ulo mo, yung takot, babalutin ka. No? Paparalyze ka ng takot, sigurado po yun. Lahat po tayo. We fear death. No? And we fear that death will come to us. No? Pero, sometimes we forget na yung kamatayan is just a doorway sa next life to come, sa eternal life. No? From this life to the life to come. And yung ating buhay dito sa mundo, laging ina-advance sa mga tao ng iwasan ang kamatayan. No? Maraming nag-iimbento ng, sabi nila, fountain of youth, eternal life, hindi ka na mamamatay. No, people wants to discover kung paano pahabain ang buhay, kung paano hindi mamamatay, hindi magri-wrinkles, no? Hindi tatanda.
lahat gagawin para iwasan yung pagkamatay. Pero ang ultimate reality, hindi maiiwasan. 100%. Ang tanging sigurado lang sa mundo ay kamatayan. Diba? 100% sure that every one of us will die. Sabi nga, it is the great equalizer. Mayaman o mahirap, di ba? Maraming pera, magdudugtungan ng konti yung buhay, pero pag oras mo na, oras mo na. Walang magagawa ang kahit ano. No? And Jesus reminds us in this chapter that we will never die. Ibig sabihin, we might die physically sa mundong to, but our soul, it will remain for eternity. Yung totoong buhay, yung buhay na walang hanggan, will start once we die from this physical life. No? Na hindi ito yung totoong life talaga. Ito ay dumadaan lang tayo, we are just passing by. Nagta-travel lang tayo, stopover lang to. Di ba? Stopover lang to dun sa destination mo talaga. Hindi ka talaga dito nakatira. Yun yung paalala ng Panginoon. Because the true life is the eternal life. No? So, but minsan nakakalimutan natin yan. Minsan akala natin ito na yung buhay. Ito na yung best life natin. Your best life now, sabi nga nung isang no? Akala natin ito na yung buhay, lahat ng mga ginagawa natin puro pang mundo lang. Nothing wrong with working, nothing wrong with earning money, nothing wrong with having a family. Pero hanggang dun lang tayo. Hindi natin iniisip, meron pang eternal life na naghihintay sa ating lahat. At ang tanong lang, saan tayo pupuntang destinasyon sa eternal life, no? And Jesus reminded him that He is the resurrection and the life. And whoever believes in Him, though he die, he shall live. Yung live is the life that is eternal. Yung sinasabi ko po kanina. So, sabi po ni Martha sa verse 27, she said to Him, "Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is coming into the world." Pinakita po ni Martha doon yung faith niya na, Lord, you are the Christ, the Son of God. Dineclare niya yung kanyang faith in Jesus as the Son of God. No? Kahit maraming factors na maaaring maghinder sa kanya para hindi maniwala, bakit hindi pinagaling yung kapatid niya, at marami pang mga magde-discourage sa kanya para hindi maniwala sa Panginoong Hesus. Pero dineclare niya na you are the Son of God. So this is a declaration of Martha's faith. So, dito natin makikita yung pagtayo niya sa kanyang pananampalataya. Ngayon sa atin po, sa panahon natin, di ba, marami nagdi-discourage sa faith natin. To believe that Jesus is the Christ. To believe in our faith in Christ. No? Maraming mga bagay na magpapalamig do sa faith na meron tayo. Pero ang tanong, how do we stand? Tayo ba ay tumatayo pa rin do sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesus kahit marami pong mga hindrances. No? And then to continue, ayan, yun po yung sinabi ni Martha that I believe that you are the Christ, the Son of God, even He who comes into the world. Tapos sinabi po niya sa verse 28, when she said this, she went and called her sister Mary, saying in private, the teacher is here, calling for you. So not only nakita natin, balik po tayo kay Martha, not only nakita natin yung katatagan ni Martha, nakita din natin yung encouragement niya sa kapatid niya. Na alam ni Martha that Mary would need Jesus. No? That Mary would need a moment with Jesus para i-comfort si Mary na sa panahon na ito na umiiyak siya. Kasi basag si Mary eh. Namatay yung kapatid niya eh. So tayo po ba, are we a comforter? Sa mga panahon na yung kapatid natin ay umiiyak, basag, are we a comforting shoulder? Sorry. Diba? Tayo ba ay maiiyakan? Tayo ba ay source ng kalakasan sa mga kapatid po natin na problema din po sa panahon na to? Lalo po sa panahon na to na napakarami pong challenges sa buhay. Can they find comfort sa atin? Yun yung isang message po dito. So that's who Martha is. Nandyan pa po ba kayo? So, dumako naman po tayo sa pangalawang character sa story, which is si Mary, the weeping Mary. In verse 29, sabi po dito, when she heard it, she rose quickly, sabi doon, and went to him, saying sa verse 29 po ako. When she heard it, she rose quickly and went to him. Verse 30, now Jesus had not yet come into the village,
but was still in the place where Martha had met him. When the Jews who were with her in the house, consoling her, saw Mary rise quickly and go out, they followed her, supposing that she was going to the tomb to weep there. Now when Mary came to where Jesus was and saw him, she fell at his feet, saying to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. So dito natin makikita sa verse 29, sabi doon, she rose quickly. Sabi doon, talagang she jumped from her bed, talagang tumalon siya at gumising siya at pumunta siya kay Jesus. Ganun siya ka-enthusiastic na makita uli si Jesus. Talagang hino-hope niya talagang puntahan sila ni Jesus, no? So, dito natin makikita yon when she rose quickly to meet him. And then in verse 31, makikita po natin doon, when the Jews who were with her in the house, consoling her, saw Mary rise quickly, they followed her. So makikita natin dito yung maraming yung parang eksena sa probinsya. Nakapunta na po ba kayo doon sa mga medyo talagang very rural na lugar? Yung talagang konting-konti lang ang nakatira. Di ba pag sa ganyan mga lugar, talagang pag may nangyayari, kuyog yung mga tao, di ba? Halimbawa, meron lang, nung nagpunta po kami sa Pantokan, no? Nung panahon na yon, talagang konti pa lang yung nakatira. Sa bundok po yun. Pag may naggitarang isa, nung pupuntahan na yung iba, tatambay na yan. Tapos nakapaligid na yan, tambayan na yan, kantahan na yan. So, yung ganun na yung banding nila, napaka-simple. Tapos talagang napaka-close, kasi nga kukunti lang yung tao. Napaka-simple ng buhay, walang mga gadget, no? Walang mga distraction. Tulad ngayon, may cellphone ka, kanya-kanya ng buhay yung bawat tao, kanya-kanya ng cellphone. Pero doon po, simpleng mga pamumuhay, kaya lagi sila magkakasama. And even dito, sa community ng mga Jews, so may umiiyak, dinadamayan nila, lahat sila umiiyak din. No, talagang close yung bawat isa sa community. Kaya nung nalaman nila na si Mary ay umalis, akala nila iiyak dun sa tomb. Mga parang mga usisero din, hindi ko alam, may pagkamarites din na, ay, si Mary, punta rin tayo. Parang ganon. Parang mga di ba? Yung, ewan ko kung chismosa ba yun o hindi. Pero, yung ganon, yung masyadong laging kuyog sila do sa komunidad, no? Talagang close. So, akala nila iiyak sa tomb. Yung pala, imi-meet si Jesus. Tapos doon makikita doon natin na in verse, But makikita natin doon sa story na to, that when Jesus saw Mary weeping, he also wept. Nung nakita rin niya yung mga tao na umiiyak, he also cried with them. No? So, dito makikita po natin si Mary. Pagkita pa lang niya kay Jesus, she collapsed at the feet of Jesus. Talagang umiyak siya, lumuhod at umiyak. At sabi niya, Lord, if you had been here, my brother would not have died. No? And that is the best place to be. Sa panahon na tayo po mismo, umiiyak tayo. Alam ko po sa inyo, kahit hindi niyo po ikwento, marami sa atin dumadaan doon sa iyak, doon sa pag-iyak, doon sa pagluha, doon sa pighati ng buhay na to. Maring namatayan po kayo ng mahal sa buhay recently. At napakahirap tanggapin. Kahit akala mo nakamove on ka na, paulit-ulit yung pain, paulit-ulit yung sakit. And there is no other place to mourn but at the feet of Jesus. Tulad po ng ginawa ni tulad ng ginawa ni Mary, ang una niyang ginawa ay umiyak sa paanan ni Jesus. Iiyak po natin sa Panginoong Jesus yung ating pinagdadaanan. No? Sabi po din sa kwento, sinabi rin ni Mary yung sinabi ni Martha. They were, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Lord, sana kung nandito ka, sana naligtas yung kapatid ko. Nandun pa rin yung disappointment. At okay lang, hindi naman nagalit si Jesus sa kanya na, grabe ka, wala kang faith ha. Ganun. Pinagalitan ba? Hindi naman po, di ba? Winelcome ni Jesus. So minsan po nagtatanong tayo sa Diyos, bakit niya ginawa? Bakit niya hinayaang mangyari yung bagay na to na mapakasakit? And nakita natin, okay lang magtanong sa Diyos. Okay lang mag-question. No? And at the same time, nandun din yung faith ni Mary. Sabi niya doon, if you were here, my brother would not have died. Ibig sabihin, alam niya na si Jesus
ang nagpapagaling. Naniniwala siya sa kapangyarihan ni Jesus. Nagtitiwala siya sa pwedeng magawa ni Jesus. No? And yung tulad nga po ng sinabi ko kanina, yung mga Jews po ng panahon nila, nagiiyakan din. No? So, tulad sa lamay, no, nung normal pa ang panahon, di ba? Pre-pandemic, pag talagang may mga lamay, nandun yung pag-condolence, nandun yung pag-share sa dalamhati nung namatayan. And even yung pag-iyak din, dahil naapektuhan ka rin, kahit hindi kayo magkaano-ano, kahit hindi mo talaga siya kamag-anak, pero you share the burden. No? And ganoon din yung mga Jews, sinishare nila yung grief nung namatayan na tao. And ang paniniwala ng mga Jews daw is that kapag ang isang tao maraming umiiyak, ibig sabihin, binibigyan mo ng honor yung namatay. Ibig sabihin, binibigyan mo ng parangal yung taong namatay. Kaya naman, umiiyak sila to honor that person. Naalala ko lang yung parang tradition din ng mga Chinese noon na, alam niyo po yung pelikulang Crying Ladies. Diba? Yung nag-rent sila ng taga-iyak. Yung babayaran nila yung mga taga-iyak para umiyak doon sila. Sharon Cuneta yata yun. Babayaran nila yung mga taga-iyak. Dahil pag marami daw umiiyak at mas malakas yung iyak, ibig sabihin, mabait yung tao. Ay makakarating sa langit. So, ganun. Parang, kaya, nung nandun sila, oy, mamaya, yung hatian natin, umiiyak sila. Yung pakitang tao na iyak, dun sa taong, hindi naman nila kaano-ano, kasi bayad sila. So, yun yung story ng Crying Ladies. And, nakakatawa kasi parang ano yun, yung mga, kung may gods man sila, parang nauuto nila yung mga Diyos. Di ba? Parang, kaya nilang, mag-acting dun sa Diyos. Parang gano'n. Parang nilaloko lang nila yung Diyos, no? Parang gano'n. So, pero ang Diyos di natin maloloko. Ang tunay na Diyos, hindi natin maloloko kung plastic yung iyak natin, di ba? So, but anyway, na-compare ko lang yon dun sa Chinese tradition. Pero sa mga Jews, umiiyak po sila to honor that person. And then yun nga po yung aking point that Jesus wept. Dito natin mababasa yung verse, pinakamahabang verse sa Bible. Di ba? Kung may masasaulado kang verse sa Bible, ito na yung ipagmalaki mong verse, Jesus wept. John chapter 11 yan. No? So, umiyak si Jesus. So, makikita natin, nung naiyak yung mga tao, nung naiyak si Mary, si Jesus din ay umiyak na rin. It's a word, pero hindi po yun yung iyak ng ngal-ngal na parang uncontrollable, kundi na yung na-touch yung puso niya doon sa iyak. Diba? Lalo po sa mga babae, no, yung madali kang maapektuhan. Diba? Pag nanonood ka ng K-drama or ano, diba? Yung kahit di mo naman siya pinsan, parang apektado ka na din. Naapektuhan ka dun sa napapanood mo. And si Jesus mismo, naapektuhan. Pero hindi dahil drama-drama lang yun, kundi talagang naapektuhan siya dahil sa pagmamahal niya dun sa magkakapatid. So that's why Jesus wept. Sabi nga po ni James Boyce, underline it, mark it with red ink, add an exclamation point, print it in capital letters, Jesus wept. Let us be astonished by this. Bakit ganon? Bakit sinasabi niyang ma-astonish? Mamangha tayo dun sa pag-iyak ni Jesus. No? In their time, yung mga Roman gods po nung time nila na pinaniniwalaan nilang sa mythology nila po, di ba? Ano sila, invaded ng Romans. So, may influence sila ng mga Roman mythology. Yung mga gods, hindi umiiyak yan. Yung mga gods, malakas. Yung mga gods, matatag. Yung mga gods, nagpaparusa, walang puso. Yung parusa, ganyan. Ganyan po ang pananaw nila. Pero si Jesus, He is God. But He sympathizes. No, nararamdaman niya yung puso nung mga taong umiiyak. Nararamdaman niya yung damdamin ng mga nagdadalamhati. Yun yung pagkakaiba niya. That's why yung Jesus wept is a profound statement. Kasi sabi po sa Bible, we do not have a high priest or chief priest. We have a high priest who is able to sympathize. Nararamdaman niya ang ating mga bighati. Nararamdaman niya yung brokenness natin. And hindi siya robot na hindi niya nafe-feel yung nafe-feel mo.
Hindi siya mechanical na dipindot lang siya kung may kailangan ka, doon lang siya sasagot sa'yo at wala siyang damdamin. Hindi po. Si Jesus ay Diyos na nararamdaman ang ating nararamdaman. He weeps with those who weep. Kaya kung titingnan nyo, naiyak si Jesus, naapektuhan. Kung i-imagine niyo po yun, kung ikaw ay namatayan, naapektuhan si Jesus doon sa pighating meron ka. He can relate to you. Diba? The King of Kings wept. The King of Glory cried with you. That is why it's so profound. Kung bakit umiyak si Jesus. Dahil nararamdaman din niya ang ating mga nararamdaman. Ano pong pwede nating pangsabihin tungkol sa pag-iyak, sa weeping? Weeping is sympathy. Diba? God is aware. Alam ng Diyos lahat ng iniiyak mo. Sabi po sa Psalm 56 verse 8, "You have kept count of my tossings." Yung tossings po of my tears. "You put my tears in your bottle. Are they not in your book?" Sabi doon, no? Sobrang galing po nito. Yung mga iyak po ninyo, tinatago daw ng Diyos sa bote. Ayan po yung sinabi doon. "You have put my tears in the bottle." Sino kaya po dito marami ng case ng iyak sa langit? Imagine niyo po yun. Mga luha ninyo, tinatago ng Panginoon. Gaano ka kamangha-mangha yun po. Bilang ng Diyos ang luha natin. No? He sympathizes with us. At sabi po dito, "The eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry." Naririnig ng Diyos, bukas ang tenga ng Diyos, hindi bingi ang Diyos sa iyak mo. Hindi bingi ang Diyos doon sa nararamdaman mong pain sa puso mo. He knows it. His ears are open. And then ang sabi po dito, "The Lord is close to the broken-hearted." Let's all say broken-hearted. Saan daw? Sino daw po ang Lord is close? Di ba? Pag normal yung tao, okay, normal. Pero pag ikaw yung broken-hearted, He is close to the broken-hearted. And save those who are crushed in spirit. Halimbawa po, sino po dito meron kang 2 or more na anak? Di ba? Kunwari yung mga anak po ninyo. Naglalaro. Di ba? Masaya sila. Pag masaya sila, wala lang sa'yo, di ba? Okay, maglaro kayo, okay yan. Pero once na merong isang bata dyan, isang anak mo na umiyak ng sobrang lakas at dumugo yung tuhod, hindi ka ba maapektuhan? Hindi ka, okay. Bahala ka, kasalanan mo yan kulit mo Sa isang mabuting magulang, ano pong gagawin? Tatakbo yun. Anong nangyari sa'yo? Magpapanik at kukuha ng gamot at aasikasuhin yung batang umiiyak. Kung mabuting magulang, gagawin po yun. Paano pa ang Diyos, di ba? He is a good Father. At sa lahat ng iyak mo, sabi doon, He is close to you. Sa mga dumadaan lang sa normal na buhay, parang okay lang. Okay, steady lang kumbaga. Pero sa umiiyak at may mga pighati sa buhay, sabi po doon, medyo favorite ka ni Lord. Malapit sa iyo ang Panginoon. Sabi po doon, He is close. So sa iyong mga pighati, sa iyong mga iyak, malapit ang Diyos sa iyo. Amen. Niyayakap ka ng Panginoon. No? And totoo po talaga sa atin kasi umamin man po tayo hindi. Pag okay ang buhay, yung prayer mo parang chill, Lord, thank you for the blessing, thank you for the food, amen. Pero pag may nangyari sa yung problema, Diyos ko, ang prayer mo, Panginoon! Di ba? Yung lumuhod ka na gabi-gabi. Yung iyak mo ang tindi. Kasi may problema ka. Di ba? Kaya inaalaw ni Lord Kasi doon lang tayo umiiyak sa Kanya. Tama po ba? Kaya inaayaan na dumaan tayo kasi doon lang tayo lumalapit. Doon lang tayo dumedepend. But when things are so okay, wala. Wala si Lord, nandyan lang siya. Kailangan mo lang siya pag prayer for the food. Pero sa panahon na may problema ka, doon ka lumuluhod at lumalapit sa Kanya. No wonder God allows it to happen kasi lumalapit tayo sa Kanya. But the good news is that in our brokenness, niyayakap tayo ng Diyos. No? He is close to us. Amen po ba doon? What an assurance. No? And also, weeping is necessary. Sabi po sa Ecclesiastes 3, verse 4,
There is a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. Meron daw time to weep, may time to laugh, may time ng tawanan, may time ng iyakan. There is a time for everything. So, it will happen. Magkakaroon ka ng problema. Magkakaroon ka ng dahilan para umiyak. Huwag mong hanapin, dadating yan. Di ba? Parang bagyo lang yan, hindi mo pwedeng sabihin na, saan ba may bagyo? Sa Ilocos, makapunta nga doon. Ay, hindi mo na kailangan magpunta sa bagyo. Bagyo ay darating sa'yo. Tama po ba? Lalo kung taga Batanes ka. Darating at darating yung bagyo. So, trials and pain will surely come. Pero, kailangan natin dumaan dyan kasi yan ang magpapatatag sa atin. At yung pag-iyak ay kailangan nating daanan. Di ba? Yung pag-iyak din na pag yung panahon na hindi mo na kaya yung sakit, ang kailangan mo na lang gawin, umiyak. Tama po ba? Yung wala na, hindi mo na masabi, hindi mo na ma-express, iiyak mo na lang. It expresses the pain. It helps you recover. And it provides a track support. Sa panahon na umiiyak ka, dadamayan ka ng mga taong nagmamahal sa'yo. Diba? So that's why weeping is important. Weeping is necessary. At pangatlo, weeping is temporary. Diba? Sabi po sa Revelation, He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall be mourning, nor crying, nor pain, for the former things have passed away. Praise God. Na yung mga pag-iyak, dito lang po yan. Yung mga pag-iyak, dito lang yan sa buhay na to. But in the life that we have in Christ, in the eternal life, wala nang pag-iyak. That is the promise of God. No? So yung pag-iyak mo, umiyak ka lang. Dito lang yan. Pagdating ng Panginoon, lahat ng luha ay mawawala na. Wala nang dahilan para umiyak pa. Praise God. Amen. No? What an assurance that we have in Christ. So that is about weeping. No? And last but not the least, dito na po ako, yung huling point ko po, is the rising Lazarus. So nagsimula tayo kay Martha, kay Mary na umiyak, and then kay Lazarus. Sabi po sa verse 36, so the Jews said, see how he loved him. Diba? Nung nakita niyo yung mga Jews, umiyak din si Jesus. Grabe, mahal nga ni Jesus ang mga taong to. Nakita nila, see how he loved him. Mahal na mahal ni Jesus ang mga taong to. Yung nagsulat po ng book na to, si John, the Apostle John, hindi niya binanggit yung pangalan niya. Kahit po basahin niyo yung book of John, walang pagbanggit ng pangalan niya. No? He wrote this 60 years after the death of Jesus. Di ba? So matandang-matanda na siya at sinulat niya yung book 60 years after. At siguro nung inaalala niya, sobrang overwhelmed siya sa lahat ng miracles na nangyari, including tong miracle na to na nabuhay si Lazarus. He was so touched, no, na hindi niya maatim na isulat yung pangalan niya. Ang tanging sinabi lang niya tungkol sa sarili niya ito, the disciple whom Jesus loved. Yung minahal ni Jesus na disciple. Wala nang iba pang mahalaga na maalala, kundi siya yung minahal ni Jesus na disciple. Makikita po natin yan sa John chapter 20. And dun lang yung gusto niyang maalala ng mga tao tungkol sa kanya. Wala nang iba pang mahalaga. No? Mga kapatid, wala nang ibang mahalaga kundi yung mahal ka ni Jesus. Amen ba? Amen po ba doon? Wala na pong iba pang treasure kundi yung malaman mo mahal ka ni Jesus. Kahit anong pinagdaraanan mo. No? That He loves you. He loves you for in spite of. No? Yun po ang pinakamahalaga sa lahat. He cherished that he was loved by Jesus. At sana po pahalagahan natin na Panginoong Yesus, minahal mo ako sa kabila ng lahat, minahal mo ako sa kabila ng ako'y ganito, maraming salamat sa iyong pagmamahal. Wala na pong ibang mas mahalaga. Tulad po kay John, wala nang mas ibang mahalaga, kundi yung pagmamahal ng Jesus sa kanya. And Jesus, let's continue. Jesus, deeply moved again, came to the tomb. It was a cave and a stone lay against it. Jesus said, take away the stone. Martha, the sister of the dead man, said to him, Lord, by this time, there will be an odor for he has been dead 4 days. Nakaamoy na po ba kayo ng patay? Di ba? Lalo na yung wala hong formalin siguro, no? Iba ho ang amoy, di ba? Patay na daga nga lang, di mo maaatim no? Napakabaho. But sabi doon, no?
May amoy na. May amoy na yung bangkay. And in verse 40, Jesus said to her, "Did I not tell you that if you believe, you would see the glory of God?" Again, pinaalala ni Jesus, Martha, di ba sabi ko sa'yo, ano ka ba? Marts. Close Marts. Marts, di ba? Sabi ko sa'yo kanina. Di ba? You believe and you will see the glory of God. Di ba? Yung paulit-ulit na paalala sa atin, magtiwala ka. Put your faith in me. No, pinaalala din niya kay Martha. Kasi si Martha nakalimot, Lord, patay na yan, babaho na yan. Siguro naka-ready na yung panyo. Naka-face mask na, no? Naka-face shield. Sabi niya, Marts, bubuhayin ko. Bubuhayin ko siya. You will see the miracle of God. No? So, did I not tell you that if you believe, you would see the glory of God? And in verse 41, sabi doon, so they took away the stone, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me. But I said this on account of the people standing around, that they may believe that you sent me. Ibig sabihin nito, kung makikita niyo po dito sa verse 42, sabi niya, but I said this on account of the people standing around, that they may believe that you sent me. Lord, gagawin ko to para yung lahat ng mga taong nandito, mag-glorify ka. For your glory. No? Yung gagawin niya is for the glory of the Father. At makikita ng mga tao yon sa paligid niya, and they will glorify God. No? So, ibig sabihin, yung prayer ni Jesus is for the glory of God alone. Kaya po nakalagay dyan, Soli Deo Gloria. In the midst of these people, wala siyang ibang gustong gawin, kundi i-glorify ang pangalan ng Diyos. Kaya niya yun gagawin. So, whatever happens in our life, ito po yung nasabi na rin naman ni Pastor Jeff, it's all for the glory of God. Kung bakit nangyayari, even yung mga pangit na bagay sa'yo, it's for the power of God to be manifested. Diba? Matestify yung kapangyarihan, yung kabutihan na Diyos. Kaya nga tayo may testimony. Diba ito tayo nagte-testimony para lang magkwentuhan? Nagte-testimony ho tayo para mag-glorify ang Diyos sa ginagawa sa buhay mo. Because everything that happens to you is for the glory of God. Amen ba? Wala po hindi po yan tsambahan, hindi po yan dinaanan mo kasi wala lang. You have to testify because it is for the glory of God. We live to glorify the name of God. Kaya, sabi sa verse 43, He had said these things. He cried out with a loud voice, Lazarus, come out. Yung sinabi po doon yung loud voice. So, sa original language po, like a megaphone. Come out! Hindi ko masigaw yung boses ko, medyo. Hindi po ganun ka-powerful. Come out, Lazarus. Sabi niya doon, Lazarus, lumabas ka dyan! Ngayon na! Di ba? Ano ba yung time-space warp? Ngayon din. Parang ganun po na, lumabas ka ngayon na! Ganun ka-powerful, hindi ko po magagaya. Yung power of, thank you po, yung power of that voice to Lazarus come out. Sabi nga po, sabi po ni Saint Augustine, kung sinabi po ni Jesus, come out! Gigising po lahat ng bangkay doon. That's it, the thriller. Lalabas po yung mga patay, magbubuhay sila. No? Buti na lang sinabi niya specific, Lazarus only, come out. Kaya si Lazarus lang yung nabuhay. No? And that's the resurrecting power of Christ. Amen? Na kahit yung kamatayan, di ba, imagine niyo po, yung puso ni Lazarus, kulay gray na, biglang naging pula, boom, tapos tumibok, bug, 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 bug. Tapos yung dugo niya, dumaloy ulit sa katawan niya. Yung patay na yung tuhod, kamay, paa niya, dumaloy uli yung dugo ng buhay sa kanya at nagkaroon uli ng life yung katawan niya. At yung soul niya bumalik. Oy, sabi ni, balik na. Bumalik yung kahaluan niya. Grabe, kung i-imagine niyo po, no, nabuhay siya muli, si Lazarus mula sa kamatayan. What a miracle, no? Ang gayang gawin ni Jesus kung loloobin niya, di ba? Wow. And that is that miracle of resurrection na ginawa niya kay Lazarus. And dito po ako magtatapos. Dalawang bagay tungkol sa resurrection. Una sa lahat is the resurrection of the unbeliever, no?
Tayo mula sa mga patay. Ito po naririnig na natin itong pinipreach sa atin. Tayo ay patay sa ating pananampalataya. We can never trust God. Hindi natin pwedeng pagtiwalaan ng Diyos. Wala tayong kakayanan. Tayo ay bangkay. Hindi natin, sabi nga ni Pastor, hindi pwedeng yung bangkay ay mag-hallelujah. Kasi patay eh. Unless buhayin. And that is who we are. Patay tayo, but we were resurrected. We were regenerated. Kaya natin naiintindihan yung gospel, hindi dahil magaling tayo, nag-aaral tayo sa Harvard or sa whatever school, kundi dahil binuhay tayo ng Diyos. Binuhay ng Diyos yung ating spirit. So let us be encouraged by that. May mga tao na, ba't kaya hindi siya maniwala kay Lord? Kahit anong share ko, wala. Hindi pa rin siya naniniwala. Sa dami-dami ng pagkakataon, tinadtarang ko na ng gospel, pati kulang na lang yung ulam, lagyan ko ng gospel, hindi pa rin siya ma-born again. Alam mo yon, wala ka nang magawa talaga. Pero alam niyo po, hindi naman tayo nagpapa-born again eh. Ang Diyos, amen ba? Hindi yan lalapit sa Diyos, kundi loobin ng Diyos. We just need to do our part, but it is God who will resurrect that person in His time. Amen. And that is resurrection of the unbeliever. At pangalawa is the resurrection of the believer. Na darating yung panahon, kung tayo mamatay, una-una lang po yan. No? At huwag mo yung isipin na bata pa ako, di pa ako mamamatay. Huwag niyong iisipin. Wala po sa edad. No? But if that happens to you, and you die, and we die, no? God said, in the last day, He will raise us up. From corruptible, yung katawan natin na naaagnas, to become incorruptible. No? Ita-transform ng Panginoon yung ating katawan. So, what a miracle of resurrection. And ito, naalala ko lang po, wala sa sermon ko. How about you? Kung sa tingin mo, parang patay na yung kaluluwa mo. Patay na yung pananampalataya mo sa Panginoon. Kung sa tingin mo, parang wala nang life. Wala na. Hindi mo na, wala na yung init, yung buhay, yung faith sa'yo. Mga kapatid, God can resurrect that dead in you. Amen? From death to life, have faith, Christ Himself. Kung yung kamatayan hindi umubra sa Kanya, paano pang puso natin? Kaya niyang buhayin. Kaya niyang muling pag-alabin para sa Kanya. He can resurrect our dead faith. No? Just put your trust in Christ. No? He can do that miracle. And I pray, how I pray po, na sa ating po nandito, that we will realize that Jesus is Lord over death. And that the miracle of God's resurrection happened to us. Na kung paanong nabuhay si Lazarus, gayon din yung buhay, yung resurrection of our soul, mangyari din po sa atin. At kayang gawin yun ng Panginoong Hesus dahil walang imposible sa Kanya. Amen. Let's all pray. Lord Jesus, thank you, Lord, for that powerful word na galing lamang sa iyo, Panginoon. That miracle of resurrection that you did for Lazarus. What an amazing event. You are amazing, God. You are the life giver. You are Lord over the grave. You are Lord over death. Death could not hold you. Where, O death, is your sting? Death cannot overcome you. Jesus, thank you. We worship you, Lord. And Lord, today, we pray, Lord, if there's anyone, kung meron man po sa aming kalagitnaan, na hindi pa siya nananampalataya talaga sa iyo, Panginoon, na hindi niya patotoong binibigay yung pananampalataya niya sa iyo, I pray, Panginoon, na sa araw na ito, Lord, that you will touch this person, that you will resurrect this person, Lord. Buhayin mo ang kanyang puso at makita niya yung buhay na galing sa iyo, Panginoon. Makita niya ang kanyang kasalanan sa harapan mo at makita niya ang pangailangan sa isang tagapagligtas. At ikaw yun, Jesus. At isuko ang kanyang buhay sa iyo bilang kanyang Panginoon. At sa mga parang namatay na ang kanilang pananampalataya, Lord, I pray, buhayin mo, Panginoon. Gisingin mo, Panginoon. Padaluyin mong muli, Lord, yung pananampalataya, Panginoon. At ikaw lang ang makakagawa nun sa kanilang buhay.
At Lord, sa mga tao po dito na umiiyak dahil sa mga pinagdadaanan po nila, Lord, salamat dahil pangako mo sa iyong salita. You are near to the brokenhearted. You see our every cry. You put our tears in a bottle. What a compassionate Savior that we have. And I pray, Lord, na sa aming mga pag-iyak ay umiyak lamang kami sa iyo, Panginoon. At sigurado po na matatagpuan namin ang kalakasan at comfort sa iyo at sa iyo lang. Salamat, Panginoon, sa mga salitang ito. Gano'n man kasimple, Panginoon, nawa tumimo po ito sa aming puso. Marami pong salamat, O God. Patuloy mo po kaming gabayan sa mga susunod pang araw. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.